Ayan, so kasama natin si Jeff Di Matulak at saka ang mother niya si Ma'am Edna at ang kanilang business partner na si Sir Sunny. At andito tayo sa kanilang asparagus farm. Grabe yung maghapon yung ginagawa, nagdadamo. Magdadamo lang po. Pagkatapos mo mag-harvest, magdadamo Harvest sa lang. umaga. Opo po. Kasi pag inabutan po ng ganitong oras, mag-harvest ka hindi mo na makikita. Masisira. Hindi po, parang magkakulay na po niya yung damo. Parang masisilaw na yung mag-harvest. Ano po yung nag-harvest? Oh, I see. So pag maaga-maaga, kitang-kita mo yung shoot. Opo. Alam ko po ang Jensen kapag nag-harvest po sila madaling araw. Madaling araw. Naka-lente pa yun. Oo, nagaganon nga sila. Okay, so bukod doon sa weeding, watering, ang fertilization. Jeff, Ano ba? Sa pag-ano po? pag-apono. Pag-abono. Pag-abono po, makikita mo naman po sa puno kapag alam mo nang wala na siyang masyadong binibigay na yung mga ganito po, Oo. kailangan na pong applyan ng abono. Ah. Tapos yung pagpo-full year po, sa isang linggo, Mm. 2 beses po para mas gumanda po yung puno niya. Oo. Maging green po siya. Makondisyon po ulit yung puno. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Puro full year ba? Walang sa lupa? Para sa soil conditioning po. Ano Conditioning or fertilizer? po? Wala. Chicken manure po. Chicken manure Nag-a-apply lang. po kaming chicken manure. Tuwing kailan? Once a year lang yun, di ba? Okay. Opo. Kasi po mainit po kasi yung ano Oo. So aside from that, walang inorganic fertilizer? Wala. Maliban sa foliar? Full year lang po. Full year lang talaga. Minsan pag kailangan na talaga na vermicompost na nilalagay. Vermicompost. Lalo na kapag yung parang hindi na maganda yung pangangatawan niya. Oo. May vermi ka na para bumalik yung sigla ng lupa. Oo. So, fungicide? Wala. Meron po. Tuwing kailan? Sa tag-ulan lang? Minsan po, Makikita po sa puno din pag depende rin po kasi sa pag-harvest. sa puno niya. Oh. Pag nakita na po na may ganito, Ito. nagaganit, Harvest po namin kung Nagi- dito. Pakita mo. naging ganito na po yung kulay. Ibig kailangan na pong sprayan. Okay. Dapat alagaan din po sa spray para maalaga din po yung puno. Mm. Okay. Ano pang ibang management? Sir? Wala na po kasi ang na po, weeding, watering, Insecticide, Insecticide. fungicide as needed, fertilizer naman as tuwing once a year. Foliar ang lagi. Lagi. Twice a week Twice a week. ang foliar. Ang weeding tuloy-tuloy. Umiikot na lang po doon. Umiikot lang po sila doon. Oo. Doon makikita niyo po doon malinis na banda doon kasi nauna po sila. Tsaka kailangan din po laging malinis yan para wala po talagang kaagaw sa ano. Oo. Kasi pag marami pong damo, yung binibigay niya pong asparagus, mapapayat po yung lumalabas eh. Mm-mm. Kaya kailangan malinis po tulad po nito, laging malinis kaya matataba po yung binibigay. Mm-mm. Tapos everyday harvest. Everyday. Itong area nyo,
parang 1.8 hectares combined, no? Jeff, sir, ilang kilo ang na-harvest ninyo dito araw-araw? Actually po dito po sa akin, nasa 100 kilos. 100 kilos. Yung sa'yo, Jeff? 4-year stage na po. Ako po, nasa 40 kilos po. 40 kilos. Opo. But ito ay off-season, no? Yung sabi nyo, bandang February yung kadamihan ng, ng Opo. harvest. January, February po, hanggang ano na yun. Hanggang July. June. Mahaba. Opo. Ito, malinis Ito na po, na dito. malinis na po. Ito po, yung mga bagong taniman, marami po. Ang dami bagong tanim, ah. Oo. Actually po yan, yung nauna pong batch na yan, Mm. isang lata rin po yan, 18,600. So, ibig sabihin, yung nasa nursery ngayon, Lilipat na po yun, siguro. After 1 month pa na, kuya. Pwede na mauubos yun. Ubus po yun. Ubus po. Okay. So, kahit na hindi ka nag-i-expand ng taniman mo, tuloy-tuloy ang pag-grow mo ng seedling. Yes po. May nakaantabay na po. May Pero nakaantabay naman lagi. yan, kada 2 taon lang. Kada 2 taon. Kasi may talagang may namamatay rin. Oo. Tag-ulan. Lalo na po pag yung ulan medyo malakas. May mamamatay May po. namamatay talaga. Pagkakatanim po nito, malalim. Oo. Kaya sa isa po. Talaga? Oh. Ang Jensen po, pag nagtanim sila, kung ano ito yung ano niya, bed niya, dyan na yung tanim niya. So, kaya pag nag-harvest sila, cut. Kasi kapag inabes nila ng bunot, sasama na yung ugat yun sa kanila. So sa inyo, paano yung way of harvesting? Binubunot po. Bunot. Bunot pong ganun. Yun lang, wala tayong may papakitang harvest ngayon kasi na-harvest na. Tapos kami. na. Tapos na Unless may mga nakaligtas. po. Opo. Tapos para lang Minsan may makakaligtas po. para lang maipakita lang natin sa audience paano yung tamang pag-harvest. Try nga natin maghanap baka sakali. Dito po, ito po. Ayun, yun. Sige sir, pakita nga natin. Bunutin po So anong natin. ano mo? Anong gamit mo pang harvest diyan? Kamay lang po. Kamay lang? Opo. Ito na po siya. Oh. Binubunot. Binubunot lang po. Pag tinikman niyo po yan, parang mani. Oo. Sarap nito. Opo. Ay, hindi, lulutuin mo. Ito po, kuya, bunutin mo. Ikaw direct magbunot. Direct ito po. Ayan, niyo po. try natin ha. Kailangan, malalim. Sige po. Kailan pag bunot na sa puti. Natatakot ako. Sige po, okay lang. Ba ano ko? Yung po isa, yung isa po. Ay, ito. Okay. Isa pa direct, isa pa. Isa pa. Yun. Ayun. Huwag ka palang matatakot. Opo. Jeff. Okay, ano pang pwede nating ano? So pag binunot mo pala, kasi mahaba yung nakalubog. So pag binunot mo, kagaya nito, yung kaninang binunot, ito lang kasi yung nakalutang eh. Opo. So pag ginawakan mo dito, akala mo pag binunot mo dito mapuputol, hindi pala. Mahaba. Mahaba hanggang dun sa dulo. Kasi malalim yung pagkakatanim. Kasi malalim yung pagkakatanim. Saka ang asparagus po kasi, taon-taon yan, tumataas ang ugat. So, papatong-patong na lang. Patong ka rin ng patong. Kaya patong ka ng patong. Meron pa ba tayong nakaligtaan sa cultural management? Wala na? Discuss na natin lahat. Discuss na po. Kung na-discuss na natin lahat, pag-usapan na natin ng gastusin muna. Opo. Gaano kag... Ito, ang dami ah. Meron pa ba? Direct. Pangit na. Ito masyadong maliit pa to. Opo. Masyadong maliit. Pang bukas pa to. Saka ang puno niya dapat nasa 3 hanggang 2 lang na puno. Para Para mas matataba po yung... yung asparagus. Opo. Hindi na ba to?
Masyadong maliit. Bukas pa po. Maliit pa po. Bukas pa. Okay, umpisa natin sa gastusin. Number 1, seeds. Seeds po. Yun yung per lata Isang lata po. ay 70,000. 70,000 po. Okay, bukod doon, inputs. Foliar. Full po, 300 pesos lang po yung full yard. Good for gano'ng katagal gagamitin? Ay, ano po, kailangan po yung isang hektarya po siguro, mga 3 pulyar yung isang araw kuya. Okay. So, 300 times 3. Opo, Ay, sabihin mo 1,000. 1,000 Times twice a week. twice a week. So, 2,000 pesos sa isang hektarya for foliar. Yung unang input po, yung unang invest po talaga ito. Nasa 1M po talaga. Sir, Nasa Dito ka. 1M po. sir, so ang total na gastusin mo lahat, seeds, inputs, fertilizers, pati labor, Siyempre po. land prep. Kasi yung gastos na sa labor, yun ang pinakamalaki na Kasi maghihintay ka ng 6 months. 6 months. bago ka pwede mag-harvest. 6 months ka na nagpapaluwal, araw-araw. Opo. Kaya umaabot ng 1M. 1M. So after 6 months mo, mag-start ka ng mag-harvest. Pero syempre maliit pa ang harvest nun. Opo. Hindi po pwedeng bibiglayin po kasi. Ilang months from the day 1 na nag-start ka mag-harvest, ilang months ang hihintayin mo para makarating ka dun sa peak? Actually po nasa 4 months lang. 4 months. So 6 months Bubulong plus 6 months plus 4, 10 months. 10 months, Sabihin mo na 1 year. o sabihin na natin 1 year. 1 year. Productive na yung 1 year. Yung 1 year, after 1 year, nag-harvest ka, magkano na ang total na ina-harvest mo? Medyo ano na po. Ilang kilo po yun? So 1 year, 100 kilos, di ba? Kaya Kasi na. sa isang taon po kasi ang averaging po namin ano na po ang kilos po namin sa isang taon nasa 18 to 20,000 Kilos. sa isang taon. Accumulated na yon Opo. from first harvest to 1 year. Opo. Magkano po ulit? Sorry? 18,000 18,000 to kilos. 20,000 kilos. O, 20,000 na lang tayo para madaling mag-compute. 20,000. Magkano binibili sa inyo ang asparagus per kilo? 300. Times 300. 300 po sa pag-wholesale. Wholesale. Kapag sa Retail. retail po, 400. 380 400. to 400. But basically, more on wholesale kayo kasi Opo. Wholesale. ang kliyente nyo ay mga company na nagsusupply sa mga supermarket. Oh. 6 million. Agad in 1 year. Kumita ka na kaagad ng 5M in 1 year. Ganda. Pero hindi lahat. Hindi lahat para sa kanila ang pag-asparagus. Opo. Kasi napupunta rin sa labor din sa Labor. Opo. Ibig sabihin, hindi lahat ng makaisip ay Pwede. bagay sa kanya o pwede sa kanya. Depende rin po sa type ng lupa. Soil. Tsaka kailangan po, mahalin mo rin yung mga tao mo para ibabalik din nila sa'yo. Para ibabalik nila. Ituring nyo po silang pamilya para Oo. turing din po kayong pamilya rin para Oo. babalik nila sa inyo. Pero ang ganda na 6 million in 1 year, namuhunan ka ng 1 million. Potential sabihin natin, potential income para hindi sila nami-mislead. May potential income ka na neto na 5 million in a year. Pwede po. Opo. Or hindi. Kasi ang labor mo ay hanggang dun lang sa 6 months, no? Ang Kaya usapan natin kanina. diretso po ang labor po namin kahit na wala po kaming harvest. Kumbaga ang cut season namin nasa 2 months. Oo. Diretso pa rin po ang Yes po. gastos. But yung kanina, yung nung nagko-compute tayo, nag-start ka magtanim, nagle-labor ka na. Labor. Di ba? After 6 months, doon pa lang mag-start mamunga, nagle-labor ka pa rin. Labor pa po. Tapos 4 months after the first harvest, doon pa lang yung maganda ang harvest. Harvest, Tuloy-tuloy pa rin ang labor. Labor, opo. So yung labor na yon, kasama na ba yon doon sa 1M na sinabi natin kanina? Hindi pa. Kasama. Kasama na po. Kasama na. Okay. Maganda.
Actually, Maganda pa rin. one-time investment lang naman. One-time investment. Oo. Kasi, makina, Andyan na yan. seeds, Oo. saka yung leveling ng lupa. Kasi ito, Linabel mo to Ni-grader pa po ito. Nilevel pa yung lupa. bago ka mag-start Mag-start. magtanim. Yung unang-unang land prep. Opo. Para hindi po siya may mataas, may Oo. mababa, may mataas, may mababa. Diretso siya. Mm-mm. Ano ang pinakamahirap na parte ng pag-asparagus? Ang pinakamahirap na parte po yung napeste kami dito ng yung uod. Anong Yung uod? cutworm po. Kahit anong spray po, hindi po Kahit naman. na yung spray, di mamamatay. Lalo Hindi kuya, yung- parang nangyari nun, nung inisprayan namin ng, ano yun? Ng molasses. molasses. Oh, Mas lalo Eh, dumami. dumami. Nag-experiment po kami. Experiment. Gusto nila yung molasses. Ngayon po, yung uod, syempre, siguro yung molasses matamis po. Oo, nagustuhan nila. Binahayan po ng uod. Na-stress po kami nung kala namin na anong mangyayari sa asparagus. Naka-recover. Naka-recover Paano naman yung po. ginamot? Ginawa ko po, sakto po dito sa akin doon, Mm. parang nagdalawang cutback ako eh. Kasi unang cutback namin, nasa isang buwan na, pwede na mag-harvest, pinutakti na ng uod. Oh. So nag-cutback na naman ako. When Kasi you say cut back, totally tanggal lahat yan. tanggal po lahat ng mga puno. Zero. Ano Parang po, drastic puputulin po. pruning. Pruning po lahat. Sagad po sa lupa. Sagad sa lupa. Walang matitira. Walang matitira. So pag nag-cut back ka, di start from zero na naman yan. Zero po. So another, Expenses na naman po nun. waiting ka ng another 6 months. Opo. Para kang bagong tanim. Hindi naman 6 months. Hindi, 1 month 4 lang. months. 1 month. Ah, 1 month lang. 1 month lang. 1 month, pwede ka na naman pa isa-isa ma-harvest. Opo, gano'n naman. Kapag ano po yung puno niya, parang ganito na, nag-matured na. Yun na po. Magbibigay na po yan. So so yung ang pag-cut back mo, nag-cut back ka lang because meron kang peste. Opo. Or Hindi, may kuya. peste o wala. Opo. Kailangan mag-cut Wala back. po. Kasi ang Kailangan mong tag-ulan mag-cut po back. namin, yun ang in-start namin ng cutback din eh. Kasi Tsaka pahinga na rin nung Para magpahinga rin siya. Saka kapag kinat back po siya, darami po yung harvest niya. Mas para pong pinahinga mo siya. Oo. So tuwing bago magtag-ulan, cut back. Nice. para yung ugat niya po magkakaroon ng panibagong ugat. Kasi ganyan lang po. Parang magre-rejuvenate siya. Oo. Malaki na po kasi ang pinakaulo niyan eh. Oo. So bawat ito yan, may susupling diyan. Galing. Saan ka natuto, sir? Ay, sa AirPods mo. Sa father ko. Sa AirPods mo. Sa AirPods mo. Hindi. Sa ano po, araw-araw na nandito ako na nalalaman ko na rin po yung mga Marami na ano. rin nalalaman. So, kung kayo itatanungin, ito ba yung magandang negosyo? Siyempre, Siyempre 5 po. million net income. Opo, maganda po kung dapat kasi nakafocus ka rin po eh. Focus. Kasi kung hindi mo rin po siya ifo-focus, Wala rin. wala rin po. So, in any farming venture, dapat nakatuto. Unhan ka talaga. Tulad po yun doon, yung tinry po namin doon sa ano, hindi po lahat pala ng lupa pwedeng pagtaniman. Pwede. Namatay po. Siguro ang dami rin natin Magkanong nagastos. gastos mo doon? Nasa 1M yun. 1M yung nalugi mo. Nalugi po 1M doon. Nabuhay lang po doon yung mga itik namin. Itik lang po pwede talaga. Okay, so yung mga paano ba? Kasi minana mo sa AirPods mo. Nung nag-umpisa kang mag-asparagus din, ano ba to? Marami ka ng pera o nag-umpisa ka rin sa wala? Mag-uumpisa pa rin po kasi siyempre marami rin gastusin. Bayarin na. Bayarin. May pinag-aaral po yung mga anak. Oo. Pero at least may pinagkukuhanan ka. Ay, oo. Nandito ka lang. Ikaw, Jeff, ilang taong ka lang? 32 po. Oh. So, saan mo dinadala pera mo? Ano po, 3 na po yung anak ko. Opo. Matulungin ito eh. Sa kabaryo namin po. Oo nga. Lagi Araw-araw po, nilalapitan yan. nilalapitan po.
Yung gusto ng asparagus. Tsaka po yung mga payat Bigay. po namin Opo. na asparagus po. Oo. Pamigay Eh, na. pero nabibenta po yun. Pero nabibenta po, pero Binibili sa amin pero sabi ko kay Kuya Sani, Bigay na. para Bigay na lang matikman sa din mga ng mga kabaryo. taga-estrada, Oo. bigay na natin sabi ko. Oo. Babalik din naman sa atin yun, sabi ko sa kanya. Kaya ka siguro number 1 konsehal. Ay, opo. Nakachamba po tayo. Okay, anong future plan ninyo dito? Mag-expand ba kayo? Mas malaking plantation? Ano ang plan ninyo? Yung plan po namin siguro, siguro patambak na lang namin yung yung Doon. mga 2 hektarya. Tapos Kami nang bala ni Kuya Sani noon kung anong mangyayari na Kuya. Basta yun po yung plan namin, magdadagdag pa po Tambakan. kami. Kasi po, tambakan na lang po ng garden soil. Kasi nagkukulang po yung supply eh. malaki pa So rin. kulang, no? Kulang po. Si yung buyer ninyo, kinukulang siya. Kulang pa po. Si Kuya Sani po, marami po siyang market. Mm. Mayroong Baguio, may Angeles. Mm. Opo, ganun po. Yung sa akin po, si Dison Farm lang. Si Decent Farm lang. Yung mga iba po, yung mga kaibigan, yung mga kaibigan sa labas, yung mga may birthday, Mm. tatawag, mangre-regalo, ganun. Mm. Opo. No, birthday ko. Hindi. Joke lang. Okay. So, ano ang pwede nating mensahe sa mga audience natin? Marami yan eh. Maraming kaya sila nanonood ng agribusiness kasi naghahanap sila ng pwedeng kabuhayang umpisahan. Marami yan OFW na ganyan. So malamang maraming tatawag sa inyo. Magpapaturo. Willing ba kayo magturo? O Pwede naman po. Willing po. willing? Opo. Mm. So ano po ang advice nyo sa mga audience natin na nagpaplano ng farming kahit hindi asparagus? Ano ang pwede nyong message sa kanila? Siguro po, kailangan po kung magbi-business po kayo or lalo na sa farming, dapat po nakatutok kayo sa mga tao. Tapos yung mga tao nyo po, kailangan po ituring nyo po silang kapamilya. Ibabalik po nila sa inyo yun. Yun lang po. Sir? Sa akin Sir naman Sani? po, Sani po. Sir Sani? Opo, sa akin naman po, sa pagpa-farm po talaga, Mm. so kailangan matiisin ka. Matiisin. Matyaga. Matyaga. Opo. Yun po yung mga, kailangan po yung mga tao mo rin, kailangan talaga, mahalin mo talaga. Oo. Mahirap din yung trabaho nila. Mahirap Ay, po. mahirap po. Mainit po yan. Nagbubunot ng damo. Matanong ko lang, ba't hindi kayo nag-mulch? Ang mulching po kasi, Hindi bagay? actually po sa labas po dati, Mm. nag-mulch po kami. Oh. So, laging basa. Okay. So, hindi siya productive. Oo. So, hindi bagay sa kanya nga. Hindi suitable po. Hindi suitable. Okay. Paano kayo makokontak? Jeff? Sa number ko po, 0969-503-2081. Mag-message lang po kayo kung gusto nyo pong umorder ng asparagus. Ayan. Mga buyers, mga bagong buyers. Willing si Jeff, kayo Kuya, sabihin entertain. mo rin yung number mo. Number? Ang number ko po, 0977-440-3566. Ayan. Kaya pang mag-entertain ng mga bagong customer? Opo. Kaya pa. Asparagus Starlock po ang page ko po. Ayun, Asparagus Starlock. Alright. Page, Jeff. Jeffrey Di Matulak po. Page Ayan. ko po. Opo. Alright, thank you so much. Thank you so much. Pinagbigyan nyo kami na makarating dito. Opo. Thank you Jeff. rin po. Tara, Sir, papicture muna tayo. Ay, sige. Anin ko sa ipapost ko. dun sa sige. Nakita mo na ba yung page ko sa YouTube channel? Ay, fan nyo po kami. Ay, nanonood ka ba, Sir? Nanonood po kami dito. Sir, po. dito. Okay. Ikaw, Jeff, nanonood ka? Opo. Okay. Sige. Thank you, ha. 1, 2. Ma-share ko kaagad kasi marami rin akong followers eh. Opo. Ilan ang followers mo? Konti pa lang po. Mas marami sa inyo. Sa akin po kasi yung mga ko lang dito lang sa Tarlac eh. Oo. Kasi po dati pong si Papa ko kaya ginagamit ko rin po kay Papa ko yung yung Labor intensive din siya, no? Opo. Grabe yung tao nyo, kahit tanghali, nagdadada mo. may payong po. Hanggang alas 2 lang po yan. Hanggang alas 2 sila. Uwi na.
tutulang po kami rito, wala na pong trabaho. Pero kapag ano, nagpapatubig po, at kailangan po ng magbilisan lang ng trabaho, nag-ano pa sila, overtime. Sir, mauna na ako sa inyo, sir. May ano ka, lakad ka? May lakad pa po ako, Ah, no, sige. sir. Ay, oo nga pala. Oo. Sorry. Si Sir Sunny na lang siguro. Sir, ituloy lang natin discussion doon sa pagpili nung na-harvest, pag-pack. No, sir. Alright, so kasama pa rin natin si Sir Sunny Tan at andito pa rin tayo sa Kapas Tarlac sa kanilang asparagus farm. So kanina, pinakita lang natin konti paano magbunot o mag-harvest ng asparagus. Apparently, hindi tayo makapagpakita ng madami kasi tapos na. Tuwing early in the morning lang ang harvest. Number one, dahil hindi pa mainit, hindi pa nagre-reflect yung araw, so nakikita ng harvester yung shoots na kailangang i-harvest. So ngayon, papakita ni Sir sa atin, for demo purposes lang po to, kasi again, na-process na ho lahat, papakita lang niya, after mag-harvest, paano ba pinaprocess yan para pasado sa mga high-end market natin? Actually po ito, mga matataba, nakapili na po yan. Actually, kahit itong mga maliliit at mapayat, parehas rin lang po ang presyo niyan. Pare-parehas lang po ang presyo. So, pasado naman kay Dison yung Rumble na siya. Rumble. Actually, kakaunti lang naman ang payat eh. Hindi naman po maramihan. Ayaw rin kasi ni Dison sobrang mataba. Sobrang lahat matataba. Opo. Ayan. So ito yung ideal na sort. Opo. Okay. Paano linilinis yan, sir? So, pag ano po yan, kinakat po yan. Pag nilagay dito, ipapasok yan dito, isa-isa. So, isa-isa yan, pinapasok. Para magkaroon ng size. Yung size niya. So, yan po. Ayan. Tapos, ikakat po yan, ikakat. So, yan, kapag may sobra, kinakat. Yan, ito yung mga pinagkatan, no? Opo. Okay, and then, rubber band? Rubber band po. Minsan po, ang request po nila, tape. Oo, yung tape. Katulad po niyan, naka-tape na po Ito na yan. So, ito na po yung finished product. Yan. So, parang medyo mas magandang tingnan. Tapos magte-tape na tayo, sir. Try nga natin. Ito po. Paano? So, ganito po. Pag-tape. Yun, ganun lang. Yun. So, ito na po. Finished product. Ready for pick up ng mga institutional buyers. Ito na yung mga pupunta sa mga grocery. Alright. Thank you, Sir Sunny. Okay na tayo. Special cut. Wala ka nang puputulin yan. Lahat to isusutay na. Sarap. Sarap. Kailangan natin kumain ng steak. Fish. Kailangan natin kumain ng steak. Matutuloy na. Grabe. Maingganyo na si Direk. Pa-picture naman tayo kay ma'am at kay sir. Tapos alis na tayo. Hindi na tayo magtatagal. Tabi tayo sa, tabi tayo kay Donya. Donyang donyang walang pera. Chicken na lang. With the asparagus. Yay! With the asparagus, Queen of Luzon. Salamat po. Visa. Kalito pang nito. Okay na yan. Gaano ba kadaming steak kakainin mo? Isa address lang yan. Alright. Sige, thank you. Ma'am. Thank you, Sir Sunny. Update po ako pag ay ilalabas na. Oo. Alam mo ba na si Sir Sunny na ang pag-business? Oo. Yung sinabi mo. Oo. Kaya
Kaya walang ano competitor, sir. Thank you, Ma'am Edna. Sir, Ma'am. salamat po. Ingat kayo ha. Apo. Next time po magligo kami sa resort. Triple J. Oh, dito lang. Kapas lang. Before dumating yung bayan, no? Galing ng Tarlac. Sige po, ma'am. Thank you. Thank you. Kayo ha. Hinintay lang tayo ni Ma'am Edna. Ah. Halika, ma'am. Apo, halika na. Ma'am, thank you po. Sige, ito yung kay Jeff. Wow. Wala na kayong para kaya pa. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.